Sa Luzon, iniutos ng provincial government ng Albay ang maagang pag-audit sa inventaryo ng mga gamot at medical supplies sa mga ospital ng lalawigan. Layunin nito na matiyak na laging may sapat na stock ng mga madalas gamiting gamot at hindi na kailangang bumili pa sa labas ang mga pasyente. Kabilang sa mga prioridad na dapat laging may supply ang anti-tetanus vaccines, maintenance medicines para sa sakit sa puso at alta presyon, mga bitamina, syringes at intravenous fluids o IV fluids. Ayon sa provincial government, mahigpit ding ipinapatupad sa mga ospital na nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa ang no excess billing at zero billing policy ng PhilHealth. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ang 10 ospital sa iba't ibang bahagi ng Albay na patuloy na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa kanilang nasasakupan. Sa Visayas, nakatanggap ng mga ulat ang Department of Health Negros Island Region tungkol sa mga kaso ng conjunctivitis o mas kilala bilang sore eyes. Dahil dito, ilang paaralan sa Bacolod City ang pansamantalang lumipat sa online classes matapos maitala ang mga mag-aaral na tinamaan ng sakit. Ipinaliwanag ng DOH na ang sore eyes ay maaaring dulot ng virus o bakterya at kumakalat sa pamamagitan ng paghawak sa mga kontaminadong bagay o surface at pagkuskos sa mga mata. Pinapayuhan ang publiko na ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng alcohol o hand sanitizer. Hinikayat din ang mga paaralan na regular na linisin at i-disinfect ang mga silid-aralan at iba pang pasilidad upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. At sa Mindanao, sa pamamagitan ng isang executive order, ipinag-utos ng Zamboanga City Government ang agarang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, bikal at mga byproducts ng baboy mula sa Basilan. Ito ay matapos maitala sa Basilan ang 284 na baboy na namatay dahil sa African swine fever. Apektado nito ang kabuhayan ng nasa 113 hog raisers, karamihan ay sa Lamitan City. Iniatas din ng LGU officials ang mahigpit na pagmamonitor sa lahat ng entry points ng lungsod, kabilang ang mga boundary checkpoint, pantalan at mga pribadong wharf. Nauna nang nagsagawa ng depopulation operation ang mga veterinaryo sa Lamitan City upang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa mga karatig na lugar. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.